Magandang araw po sa ating lahat at welcome sa ating inset para sa araw na ito. Ang topic ko po sa araw na ito ay tungkol sa Microsoft Zero 365 Productivity Online Training through DepEd Philippines. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo ang step by step kung paano magpalit ng ating temporary password at kung paano mag-install ng Zero 365 sa ating laptop o computer. Lalo na sa mga baguhang teacher na kailangan nilang matutunan at sa mga lumang teacher naman ay review na ito para sa kanila. At ipapakita ko rin sa inyo ang iba't ibang feature na makikita natin sa Microsoft Zero 365. Tandaan natin na sa pag-install natin ng Microsoft Zero 365, kailangan muna nating i-uninstall ang ating lumang Microsoft Office, lalo na kapag hindi ito lisensyado. At sisimulan na natin ang ating step-by-step na pamamaraan kung paano magpalit ng temporary password at kung paano i-install ang ating Microsoft Office Zero 365. Una ay dapat magbukas tayo ng ating browser. Tapos, i-type sa browser natin ang office.com. Tapos, i-click natin ang enter. Tapos, mag-sign in po tayo. Pwede dito sa kaliwa at pwede rin naman sa itaas. Pagkatapos nating maklik ang sign in, ito ang lalabas at makikita natin. Mag-sign in tayo sa ating account na ibinigay sa atin ng DepEd. Ilagay ang temporary password na ibinigay sa atin, tapos i-click ang sign in. Ngayon, pagkatapos nating maklik ang sign in, lalabas ang ganito: update your password. Kailangan na i-update natin yung ating temporary password na ibinigay sa atin ng DepEd. I-type natin ulit dito ang ating temporary password na ibinigay sa atin, tapos dito sa new password, i-type natin ang ating bagong password na naiisip na hindi madaling hulaan. Tandaan natin ang ating password ay mga kombinasyon ng symbols, numbers, and letters at hindi ito madaling hulaan. Halimbawa, maglalagay ako ng common password. Ngayon, may makikita tayong ganito: we've seen that password so many times before. Choose something harder to guess. Ibig sabihin, masyadong common po ang iniligay nating password, kaya kailangan po natin itong i-update. Ngayon, ito ang bagong password na inilagay ko na may kombinasyon na po ng mga symbols, letters, at numbers. Tapos, i-click po natin ang next. At hayun, tinanggap na ang ating password. Tapos, pindutin natin ang next. Ngayon, may makikita kayong lalabas na ganito: don't lose access to your account. Mag-set up tayo kahit isa lang po dito para kapag nalimutan natin ang ating password, pwede po natin itong i-reset gamit ang Gmail na gagamitin natin dito. Ngayon, pipiliin ko itong una, authentication email. I-click lang natin ang setup, tapos lalabas ang ganito. Tapos, ilagay natin ang ating email dito. Pwedeng DepEd email o personal email ang gagamitin natin dito.
Pagkatapos nating i-type, i-click natin ang Email Me. Ngayon, may makikita po tayong nakalagay dito na mensahe. We've sent an email message containing a verification code to your inbox. Pag nabasa na natin ito, punta tayo sa ating email na inilagay natin kanina upang makita natin ang sinend ng Microsoft Office na verification code. Tapos kapag nakita natin ito, ilagay natin siya dito. Kapag binuksan natin ang ating email, makikita natin ang ganitong message ng Microsoft na naglalaman ng verification code. I-copy natin ito at i-paste natin dito. Kapag na-type na natin siya dito, pindutin lang natin ang verify. At yan, okay na po. At pindutin natin ang finish. Dito, i-click lang natin ang yes, then close. At yan, nakapasok na po tayo sa ating Microsoft 0365. Ito po ang hitsura niya at ito ang mga office na pwede nating i-install. Ngayon ay may makikita tayo dito na Install Office. Install po natin ito sa ating laptop o computer para kahit wala tayong internet ay magagamit pa rin natin siya. Ngayon, punta tayo sa Install Office. Tapos, i-click natin itong Office 0365. Tapos, may makikita tayong lumabas. At sa baba, makikita natin na nagda-download siya. Antayin lang po natin na ito ay matapos. Hayan, tapos na. I-click na po natin ang ating Office Setup. Tapos, i-click natin ang Run. Tapos, makikita po natin ang message na ito. We're getting things ready. Kaya, antayin na lang po natin siya. Tandaan natin na kung matagal ang installation ng ating computer, dalawa lang po ang maaring dahilan nito. Una, maaring mababa ang spec na meron ka at ang pangalawa ay maaring hindi malakas ang ating internet. Hayan, tapos na. Ngayon po ay may makikita tayong ganito pagkatapos nating mag-install. You're all set. Office is installed now. So, maaari na natin gamitin ang ating Microsoft 0365 sa ating laptop o sa ating computer kahit wala tayong internet. Muli, maraming salamat po sa pakikinig at enjoy using our Microsoft 0365.